So bakit ang kanilang panawagan, si Sara Duterte ang ipa-impeach? Diyan pa lang baluktot na ang pananaw na yan. Halimbawa lang, binabanggit namin ni Yusek Benranque at ng grupo na Marcos alis dyan. Sino ba ang namuno na magkaroon ng sindikato sa budget for 2025? Sino ba ang nagkaroon ng hokus-pokus kung bakit ang budget na ito ay naging iskandaluso at puno at bakbat ng kriminal na mga violations, kung kaya umabot sa Supreme Court at ngayon natatakot siya na baka ipatigil at i-reverse ng Supreme Court at madeklarang unconstitutional? Si Sara Duterte bang nagpirma ng budget na hokus-pokus o si Marcos? Diyan pa lang makikita mo na ang kabuloktotan ng panawagan ng Chapsoy Group na yan na si Sara ang ipa-impeach, samantalang ang naghalo-halo at naggumawa ng kalo-kalo at ng mga pansit kalukuhan sa budget ay si Marcos. Pangalawa, sino ba ang nagpumilit na kunin ng illegal ang 60 billion pesos na pondo sa PhilHealth? At ang inutusan si Ralph Recto at sinabi niya na kulang pa nga dapat 89 billion. Mabuti nag-intervene ng Supreme Court. Si Sara Duterte ba ang nagpakuha ng 60 billion sa PhilHealth? Di ba si Marcos? Pangatlo, sino ngayon ang may pananagutan bakit hindi makita ang 500 billion na Maharlika Diskarte Fund? Ang tawag niya Maharlika Investment Fund. Sa totoo lang, Maharlika Diskarte Fund yan. 500 billion pondo ng mamamayan. Si Sara Duterte ba may pakana? Hindi. Si Martin Romualdez at si Marcos. At ngayon, hindi nila may paliwanag sana punta ang 500 billion na pondo ng mamamayan. Dinamay pa pati ang Land Bank at pati ang Development Bank of the Philippines. Pangatlo, sino ba ang may pakana na palusutin ang mga tinatawag na flood control projects na naaanot ng baha at napupunta sa bulsa ng mga kontratistang mga bulok na mga congressman? Lahat halos, sabi ni Senator Ping Lacson, 80% ng kontratista mga congressman. At naaanot ang 1.3 trillion for 2 years, GAA 2023 at GAA 2024. Saan napunta ito? Si Sara Duterte ba ang nagpalusot nito? Hindi rin may paliwanag ni Martin Tambaloslos at ni Marcos bakit mayroong mahigit mga 400 billion na ginasto sa ayuda here, ayuda there, na alam natin ang ayuda program ay political bribery at political corruption para bumili ng piki na loyalty ng tao in preparation for vote buying. So, bakit hindi ito iniimbestigahan? Bakit si Sara ang ipinapa-impeach? Ito pang malala. Sino ba ang inaakusahan ng taong bayan at ng maraming iskandalo nalulong sa paggamit ng bawal na gamot? Si Sara Duterte ba? So, hindi natin maintindihan bakit pinipilit ng grupong Chapsoy. Bakit ko pala tinatawag na Chapsoy? Kasi halo-halo. Una, nandyan ang mga kaliwete na dating pinanggalingan ko, mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF nandun yata sa Liwasan. Hindi ko alam kung pupunta dito mamaya para makikipagkaisa. So, komunistang terorista nandyan, CPP, NPA, NDF. Nandyan din po ang mga hilaw at mga hambog na nagpupunwaring sila lang aktivista, ang grupo ni Ontiveros. Yan. Mga sinipa yan ng CPP, NPA, NDF, mga rejectionist group. Nandyan din po ang itinakbo ng taong bayan na bulok na politiko, yung Dilawan at Tinklawan. Nandyan din po ang Magdalo, na wala nang dumalo kasi sila na lang. Kaya ang pangalan ngayon na hindi na Magdalo, walang dumalo na. Okay. Kaya Chapsoy, iba-iba ang kulay ng kanilang ideolohiya, iba-iba ang kasaysayan ng politika, pero iisa ang nagtutuhog sa kanila. Ano yon? Ang kanilang obsesyon na paralisahin, lumpuhin at mawala ang political influence ng mga Duterte sa political landscape ng ating bansa. Sapagkat ang Duterte political brand of leadership ay napakadelikado para sa Chapsoy Group na manumbalik. Sapagkat hindi sila pwedeng mamayagpag, hindi sila pwedeng mag-influence at ang lalo na dudurugin talaga sila ng mga Duterte kind of leadership kapag nanumbalik ito mga communist terrorist na urban operatives, ang mga bulok na politikong Dilawan at Tinklawan, at itong wala nang dumalo na grupo ng Magdalo daw. Okay, klaro tayo. So yan ang dahilan kung bakit Chapsoy Group sila. Yan din ang gusto kong ipaliwanag ni Yusek Benranque. Bakit mahalaga that the people should be educated well on the political pertaining to saan dapat ang pananagutan at paniningil nakasentro. Definitely not kay Sara Duterte. I will give you
former Undersecretary Ben Ranque, ang ating Tatay Ben, na walang kapaguran sa pagpapaliwanag Marcos Alis dyan. sa Marcos Alis dyan na programa nila. Ito po ang nangyayari ngayon, ang ginawa ni BBM at ni Martin, ni Lisa at yung mga magnanakaw na politiko ay isang pagpakikita na desperado na. Desperado na si BBM, natatakot na si BBM na malapit na siyang mapaalis ng taong bayan. Kaya nga ginawa niya ito dahil ulitin ko, desperado na siya. Anong sabi niya tungkol doon sa GAA 2025 na nasa Supreme Court na ngayon? Di ba? Yung nag-file daw sila ang destabilizer. Pero bakit siya natakot? At ang sagot niya sa kanyang contingency plan, i-shut down niya ang government. That is a sign of desperation na talagang wala na siyang magawa ngayon. Ha? Wala na siyang magawa. Kaya dito ngayon, nagpuntahan. Alam ko kung anong ginawa nila, bakit nandito yung mga, hindi nga nila daw alam. Diba? Bakit sila nandito? Basta pinapunta sila ng mga pura-paroko nila. Pura-paroko nila. So ngayon, sa simula kasi, nung ang mga organizer nangingimbita sa mga grupo, no? Kasi ang kanilang unang purpose, pag-usapan ang mga nangyayari ngayon sa gobyerno ni BBM na accountability, kailangan i-account ang presidente, kailangan managot sila, di ba? Parang nanglinlang sila eh. Nanglinlang sila. Kasi yun ang umpisa nilang panawagan na mag-meeting tayo dahil mapanagutin natin ang administrasyon ito. Pero anong nangyari ngayon? Nakikita namin na bubulgar sa Hikailing. Yung tunay na purpose, i-impeach na. Gago kayo, BBM. Gago din kayong mga nag-organize dito. I-impeach ninyo ang isang vice president na walang executive function kasi vice president lang. Standby lang siya. Bakit niyo siya ang i-impeach? Siya bang pumirma ng mga dokumento? Ha? Nandyan ba sa kanya ang pera? Nandun sa executive sa pamumuno ni Pangag Bongbong Marcos. Nandun sa kongreso na siyang gumagawa ng pera. Eh wala kay Inday. Wala kay BP Sara. Bakit siya ang inyong ipi-impeach? Eh mga gago kayo. Sumusunod lang kayo sa dikta dahil nababayaran kayo. Di ba? O speaking of back-to-back rally ninyo. O dito sa EDSA. Alam mo, sino ang pinalaya sa EDSA? Tanungin ko kayo. Sino ang pinalaya sa EDSA sa 1986? Tatay niya. Tatay niya, si Marcos. Okay. Sino ang nagpalayas? Di ba itong mga Pinklawan? Dilawan? Mga komunista? Oo. So ngayon, pinagtanggol nila, ang pinalayas nila, sinuka na ninyo, kinain ba nyo? Gago! Tama. Sila naman Bubo kayo. Talaga naman sila nagpatak. Kayo nagpalayas sa mga Marcos, tapos ngayon, kakainin nyo uli. Anong klase kayo ng mga organizer, mga, kumbaga, makabayan daw kayo? Dahil pinalayas din si Marcos Sr. noong araw. Dahil you hated the sense of Marcos, but when kayo ang namumuno, you like the sense of Marcos? Oh, nagnakaw din kayo. Galit kayo sa pagnanakaw ni Marcos, sa ama ni Marcos. E ngayon, after Marcos gone, kayo din ang nagnakaw. E ngayon, Marcos na naman. Pumalig kayo sa mga Marcos para magnakaw na uli kayo. Gago kayo. Walang katapusan. Talagang babagsak ang bansa kung ganyan kayo. Bakit hindi natin gawin yung tama? Magkaisa tayo para sa tamang gagawin. Huwag yung kayo ang mga destabilizer. Destabilizer ang mga Marcos dahil magnanakaw. Yung Ilgadin will nila, gusto nilang kunin. Ha? Binura pa nila yung Anti-Corruption Commission. Executive Order number 1. First day of Marcos, binura niya yung Anti-Corruption Commission. Bakit? Dahil gusto nilang magnakaw para walang magharang sa kanilang mga pagnanakaw. Yun ang katotohanan dito. Binura ang Anti-Corruption Commission dahil magnakaw sila, magnakaw.
Pangalawa, yung agenda nila na bawiin yung ill-gotten wealth doon sa Amerika. Kaya pumayag na pupunta dito ang mga armas nuklear. Dahil dyan sa rason na yan, na ang Amerika na may hawak sa ill-gotten wealth nila, gusto nilang kunin, nakipagsabuatan kay President Biden, yun, pumunta ang nuklear, lumaki ang IDCA. Ngayon, nag-iba na din siya ng tono. Kasi, ang solusyon daw niya sa West Philippine Sea, ipapauwi na yung nuclear missile. Yun na, magalit na din ang Amerika sa kanya. So mag-antay siya. February 25, 2025, sa kalendaryo, 1986. February 25, 1986, pinalayas ang kanyang ama. So ngayon, papalayasin din siya dahil ibalik siya ng Amerikano sa Hawaii o may contempt siya doon sa korte. Kulong siya doon. Mag-antay ka. Yan ang mangyari sa buhay mo. Dapat lang kasi wala ka na sa matitinong pag-iisip. Diba? Shutdown government. Kwento ba yan sa isang matinong presidente? Gago, baliw. Kasi adik ka. So ngayon, dapat ikaw ang i-impeach. Dapat ang mga tao ngayon dito, yung kanilang utak i-impeach ang presidente. Hindi ang vice-presidente. Yun ang katotohanan. So, nada. Wala. Yusek Ben, para makabuelo si Yusek Ben, ililinaw natin ang issue nila sa pagpapa-impeach kay Sara Duterte, kinurakot daw niya ang confidential fund. Ito muna ang facts. Okay. Sige, dito daw, dito. Okay. Ito yung facts na gusto nating ilinaw namin ni Yusek Ben. Walang findings ang Commission on Audit or COA na may corruption si Sara Duterte. At there are more than 400 na mga agencies of government na may confidential fund. So kung sincero sila sa kanilang sinasabi na gusto nilang i-check ang confidential fund para hindi maabuso at makurap, bakit si Sara Duterte lang? Diba? Malinaw. Si Marcos Jr. sa 2023, 2024 hanggang 2025, ang confidential fund mahigit 10 billion pesos. Billion. Bakit hindi nila ito chine-check? At ano na po ang status ng confidential fund sa iba pang agencies of government na umaabot na higit 400? Bakit hindi nila chine-check? So kalokohan. Ang confidential fund, natural na may alias. Kaya may Mary Grace Piatos. Dapat nga may Jack Angel Chippy pa. Kasi ang alias ay cover para sa mga intelligence and confidential projects. Natural, hindi yan makikita na pangalan sa Philippine Statistics Authority. Kaso itong ang Kongreso, ang Tuwadco, bupuls, hahanapin daw nila ang mga pangalan sa tinatawag na Philippine Statistics Authority. Si Ka Eric mismo naging confidential agent ng gobyerno. At hindi ko ginagamit ang real name ko. Pag pumirma ako ng confidential projects at confidential and intelligence projects. So illegal yun, hindi? Hindi. Kasi may totoong mga tao yan. So bakit ngayon ang ating pagdidiskitahan dahil lamang sa sinasabi nilang confidential fund, ipapa-impeach si Sara Duterte? Hindi naman siya ang may malaking kasalanan at nangungurakot sa pondo ng bayan. Kung hindi ang Marcos Jr. government at ang kanyang kasabwat na sila Martin Romualdez. So dyan palang foul na. Number 2 na punto. Walang findings, ulitin ko, ang Commission on Audit that Sara Duterte committed corruption. Ang lahat ng agencies of government nakakatanggap ng tinatawag na Audit Observation Report or Audit Observation Memorandum. So kung may AOM o AOR, ang ibig sabihin niya, magpaliwanag ka. Pero hindi automatic na ikaw ay nangurakot o guilty sa corruption. Sana ang 1.3 trillion na pondo para sa flood control project na hindi yun ang i-audit. Yan ang ino-audit dapat. Yun. O saan napunta ang travel expenses nila noong 2023 na pinakulong kami? 2.3 billion. Yan ang i-audit. Sinong gumamit niyan? Diba? Sabi ni Ka Eric, 1.8 billion ang travel fund ni Martin Romualdez. Yun pala, 2.3 billion noong 2023. At hinabol nila na bago matapos ang taon, ay pinamudmod nila para maglakwat siya. Yan ang dapat i-audit. So bakit si Sara Duterte ang
ipapa-impeach. At malinaw pa sa sikat ng araw na ang kanilang impeach BP Sara ay paglilihis sa totoong isyo laban kay BBM at mga kasabuan. Sila pagtatakip. Yun ang totoong isyo. Kaya malinaw po na kami pumunta dito para magkaroon Paliwanag. ng pagpapaliwanag sa inyo. Kasi ang inyong viewers, ang inyong mga supporters, Libo-libo na ang mga yan nakikinig. ang makikinig. At ang inyong pagpo-post ng video nyo, Kaya di ka na masasabi na dun sa ano, sa naudlot na election. Itong darating na Mayo, di ba may election? Ito pa. sa 2025. Hindi ba sayang yung pera? Sige. Yung Ito pa. printing ng balot. Ito pa. Kaya nga, Yung 6 million. wala. 130 Kaya nga, Hindi wala ba kami yung tiwala sa pinarayan, darating na eleksyon ito. Pakipaliwanag mo, Yusik. Bakit? Ito na ang hukos-pokos nangyari na. Nagprinta sila ng baluta. Authentic, genuine at readable sa ECM, Electronic 6 million Counting ballots. Machine. Iwan ko lang kung 6 million o Baka mas malaki. mas malaki pa yan. 6 million lang ang report. Pero alam ko, kasi bakit alam ko? Ako po ay nagiging executive officer ng Foundation for Clean Elections. Tumulong po ako noong araw nung may dinadaya sa dagdag bawas. Kami po ang nag-research kung Naging paano batch ginagawa. kayo. Oo, kaya nga alam ko ang mga kalukuhan dyan sa Kumilig. Ngayon, umaandar na naman, magiging walang saysay ang eleksyon ngayon. Dahil anong gawin? Ibibintayan ng mga taga-Kumilig. With kasabwat si Marcos, si BBM, si Lisa, si Martin, o lahat na dyan kasabwat. Bakit? Dahil gustong ipapanalo ni BBM ang kanyang 12 na mga senatorial candidates. 12-0. Pati mga congressman nila. Pati mga congressman nila. At yan sila magbabayad din. Kasi pagdating sa sa counting, ang i-distribute, yun na kasi pipilapan na nila yun. Nagdagan ko kayo, Yusik Ben. Oo. Halimbawa, ang inaamin ng COMELEC na nang lumabas ang unang desisyon ng Korte Suprema na may mga kulang na kandidato na dapat ihabol, pinatigil nila ang early printing. Ilan ang balota na inamin ng drama lang COMELEC? yun. 6 million ballots. Ang 6 million ballots nagkakalaga ng 22 pesos per ballot. That's 132 million pesos. No? 132 million pesos na balota. Yun lang ang inamin nila. May punto si Yusik Ben. Paano kung 10 million ballots? Sobra pa yun. At ito ay pakihawak po yes, Brother Oliver. Tapusin ko lang yung sinasabi ko kanina. Paano kung ang 6 million ballots na ito, dahil machine readable, pag sinabing machine readable, pwede mong ipasok sa Ika-count yun. ika-count kasi senador. Ang resulta. Ang resulta, party list, Partilis. pati pababa, pati sa Davao Congressman. election, pwede. Kasi kasama pati yung Davao Basta lahat pati mayor. na naka-entry doon na gusto ng Kumilig, Oo. manalo. Ngayon itong problema, kung susunugin nila in public ang 6 million ballots, parang nagsunog ka ng 132 million pesos. Ngayon, kung i-shred mo, o ipapalamon mo sa Magkapira machine, pa sila. oo. Ngayon ito ang problema. Nasaan ito ngayon? Saan Itong ngayon? 6 million earlier printed Oo. na machine na mga balota. Saan? Na machine readable. Oo. So, may punto po si Yusik Ben Ranke dyan. Gagamitin na lang. Kaya nga, Yusik Ben, ito naman. kaya nga nakita ninyo yung mga survey bayaran nila. Tumataas ang rating ng mga kandidato ni BBM. Bakit? Mind conditioning dan para itugma doon sa panalo nila sa Daya. May possibility. Yun. Kaya nga hindi tayo maniniwala na tuwid ang eleksyon na ito. Tuwad. Isang tuwad. Focus, dagdag bawas para ma-elect, Kumilected ang tawag ko noon. I-elect ng Kumilig yung mga kandidato ni BBM upang panindigan pa rin nila ang mga kasamaang ginagawa sa administrasyon ito kung hahantong sila sa 2028. Doon, itutuloy nila ang pag-uusig sa mga Duterte. Lahat ng mga kamalian ngayon, ipahid nila sa mga Duterte. Correct. Pag may isyo,
malaki laban sa kanila, EJK Duterte, Ipes BP Sara. Mga Pilipino, nabodol na tayo nung pinili natin at binoto ang bangag na presidente na yan. Ngayon, huwag na kayong magpabodol, huwag na tayong magkos. Paalisin natin dyan, ngayon na! Marcos, alis Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan!